Iniimbestigahan ngayon ng Katasasang Hukuman o Supreme Court ang mga miyembro ng hudikatura matapos lumutang ang alegasyon na may dating hukom ang tumulong para maayos ang kaso ni Charlie Atong ang itinuturong utak sa missing Sabongeros. Inihayag naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may mahahalagang impormasyon siyang sinumite sa Korte Suprema na pwedeng magamit sa kanilang investigasyon. Samantala, absuelto naman ang NBI, National Bureau of Investigation, matapos bawiin ang testigong si alias Totoy ang naunang akusasyon na may taga-NBI ang sinasabing sangkot umano sa mga nawawalang sabongero. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, latest. Kumilos na rin ang Korte Suprema para imbestigahan yung sinasabing pang-iimpluwensya umano sa ilang miyembro ng hudikatura kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Gumugulong na ang investigasyon ng Korte Suprema patungkol sa mga alegasyon kaugnay ng nawawalang sabongero. Sa isang pahayag, sabi ng SC, may natanggap silang impormasyon mula sa Department of Justice patungkol sa isang individual na sinasabing sangkot sa sabongero case. Sabi pa ng SC, may mga natatanggap din silang report patungkol sa kaso ng nawawalang sabongero na ipinapadala sa kanilang email address na integrity@judiciary.gov.ph. Pagtiyak ng SC kung mapapatunayang totoo ang mga aligasyon, may gagawin silang hakbang. Hindi umano binabaliwala ng SC ang mga sumbong ng korupsyon sa kanila. Una rito, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kumikilos na ang Korte Suprema para imbestigahan ang mga nasa hudikaturang sinasabing sangkot sa kaso ng nawawalang sabongero. Kabilang na rito ang hukom na sinasabi ng testigong si Julie Patidongan alias Totoy na nag-aayos umano ng mga kaso ng negosyanteng si Atong Ang. Sabi ni Remulla, may mga mahahalagang impormasyon siyang ibinigay sa SC na pwedeng magamit sa investigasyon. Information pa lang yan. Basta I gave them something that they're trying to digest now. But there's more coming. Iba-iba eh. We're getting transcriptions of a lot of recordings that we have right now. Tumanggi naman siyang tukuyin ang partisipasyon ng mga ito sa kaso ng nawawalang sabongero. Transactional. Maybe the best word to describe it. Ang National Bureau of Investigation naman nakahinga ng maluwag matapos bawiin ni alias Totoy ang naunang akusasyon na may taga-NBI ang sangkot umano sa mga nawawalang sabongero. Yung pagbawi ni Totoy, pag-amin niya na wala namang NBI na-involved doon sa sabongero case na yan, ay maraming salamat sa kanya at kami na-clear. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, tiwala siyang wala sa kanyang mga tauhan ang masasangkot sa kaso. Maluwag na maluwag ang aking damdamin. No? Kaya nga, sabi ko sa kanya, tiwala ako talaga na walang involved. Matapang ako. Dahil kung meron akong alam, hindi ako makakakibo ng ganun. Sa ngayon ay inaayos na ng Department of Justice ang mga kinakailangan para sa kauna-unahang exploratory dive na gagawin sa Taal Lake. Ang sabi ng DOJ, nakikipag-ugnayan sila sa DNR para mahiram yung ilang gamit nila at maging sa Philippine Coast Guard na posibleng siyang itap nila para makatulong sa gagawing pagsisid sa Taal Lake para malaman nga kung naroon yung sinasabing itinapon na bangkay ng mga nawawalang sabongero. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, kailan kaya mabubuo ng Department of Justice yung kaso laban dito sa inakusahan ng testigong si alias Totoy? Alex, sa ngayon, ang sabi ng DOJ, kasabay ng mga nalalaman nila ng mga bagong impormasyon na ito at maging yung mga plano na pag-sisi doon sa Taal Lake ay kasabay rin ay tuloy-tuloy daw yung ginagawang conference ng kanilang mga abogado at maging yung mga miyembro ng prosecutor team para mapag-aralan yung mga kaso na maaaring maisampa laban sa mga nasasangkot dito sa kaso na ito ng mga nawawalang sabongero. At malaking tulong daw dahil marami pa silang mga
mga ebidensya na natatanggap. At may binabanggit din yung DOJ na mga bagong testigo na lulutang maliban dito kay alias Totoy. Marami raw yung nagpapaabot ng impormasyon sa Department of Justice na gusto rin nilang tumulong para magbigay ng impormasyon. At yung iba naman ay gustong malinis yung kanilang pangalan sa kaso na ito. Okay, maraming salamat Sir Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan po sa Supreme Court.